Pag-usapan naman natin ngayon, ano ang mas may benefit o ano gusto nyo? Cold shower o hot shower? Kanya-kanyang comment, okay? Bibigay ko yung, actually pareho may benefit eh. May taong bagay hot shower, may taong bagay cold shower. O, tingnan natin ha. So ito, cold shower. Yan ang mga benefits. Merong less muscle soreness, less muscle fatigue, improve circulation. Doc Lisa, dito ka Doc Lisa. What's so great about cold shower? Umpisahan natin muna yung cold shower ha. Ano benefits ng mahilig sa malamig? Pag malamig kasi, napapakalma niya kung meron kang pangangati. Okay, kung may itchiness. Pampagising ang cold shower. Sa mga mas bata, pwede ang cold. Okay? Nakaka-increase din ng circulation yung cold eh. Kasi parang malamig masyado sa labas, nagko-constrict yung mga blood vessels sa labas, kaya yung mga blood vessels sa loob ng katawan, mas dumadami ang blood flow. Pinipilit niya maging mainit kasi malamig eh. So yung katawan mo ang more metabolism, pipilitin niya labanan yung lamig, papainitin niya. So bawas calories pa yun. Actually nakakapayat. So pampagising, reduce muscle soreness kung mga post-workout, meron din yan. Pwede rin magpapayat kasi nga tinataas mo yung metabolism mo. Maganda rin sa skin, di ba? Pag may mga eye bags, di ba? Pag malamig, mas nawawala. So, pwede to sa tingin ko kung bata-bata pa, sa mga kabataan. Pero kung may edad na, tapos very cold, pipilitin yung katawan na gagawa ng init, sa tingin ko mahirapan. So, sa kabataan, itchy skin, pwede to. So, number 1, it calms itchy skin. Yan. Kung nangangati, lalo na yung mga may eczema. Yung hot shower kasi, nakakakati. Hindi nyo ba napapansin? Pag mainit ang shower nyo, para ba't ang kati-kati? O, explain ko mamaya. Pampagising sa umaga. Kung ang shower mo sa umaga, cold pwede. Di ba? Pero pag gabi na, matutulog ka na, baka hindi ka makatulog dito. Medyo masyashock ka, di ba? Sa lamig, di ba? So, tataas ang oxygen intake, bibilis ang heart rate mo, mas gising sa inaantok. Tataas ng circulation, tulad na sinabi ko. Pagtama nung cold water sa katawan natin, pati sa kamay, sa paa, so, yan o, nagko-constrict sa labas, dumadami ang circulation sa deeper tissues. Ayan o. Para ma-maintain yung init ng katawan. So, medyo papahirapan mo konting katawan mo. Bawas calories ka dyan. Nababawasan yung muscle soreness. Ito, sa mga athletic na pwede po yan. Tapos, pag cold shower, nakakapayat din. Oo, may sa tingin nila nakakapayat din siya. Ayan, siguro, more bibilis ang metabolism. Tsaka, pwede rin makasunog ng body fats. Number 6, nakakaganda ng skin at hair. Okay? So, kung gusto natin ng cold water kasi pinapakonstrict niya yung blood flow at pinapaganda yung glow ng skin natin. Ano naman ang problema sa cold shower? Ito ang problema. Pag kayo ay may sakit, okay? Mahina ang katawan, may edad, baka hindi mo na kaya yung cold. 'Di ba? May sakit na siya eh. O matanda na eh, pipilitin mo pa, baka mahirapan ang immune system natin. Kung malamig na yung panahon, o nalalamigan ka na, tapos malamig ulit, baka hindi mo kakayanin. 'Di ba? Lalo na sa mga may edad. Usually, pang bata to eh, mas maganda siya. O, yun lang. So, kung may sakit na, mahina immune system mo, doon na tayo sa lukewarm or medyo hot na shower. Okay? Kabaliktaran naman. Ano naman ang benefit ng mainit? Pero wag naman sobrang init. Pag sobrang init, hindi rin maganda. Magda-dry, baka mapaso pa kayo. Lukewarm. Yung medyo warm na shower, ano naman ang benefit? Pampaantok sa gabi. Yan. Gusto mo mag-relax, gusto mo makatulog, gusto mo makabawas ng stress, maganda po yan. Okay? Other benefits sa mga may sipon, di ba? May sakit, may sipon,
para siyang suob steam inhalation yan, di ba? Naligo ka, nakasara yung pinto, so mababawasan yung sipon, mas lalabnaw ang plema, di ba? Maganda yan, pampaluwag. Yung mga blemishes, tsaka yung muscle, marirelax din to, di ba? Pag warm. Yan, no? Pag may colds, may problema sa baga, parang sauna siya Yung steam, may tulong yan, no? Ino-open up yung mga airways natin sa baga, pinapalabnaw yung plema, pati yung sipon na babawasan. Yan, di ba? Kaya nga pag galing ka sa hot shower, paglabas mo, medyo maganda yung paghinga mo Masarap yung paghinga mo. Parang well-hydrated ka. Na-open up din niya yung mga pores Okay? Kasi warm to Ito warm pang open Pag cold, pang close ng pores. So, pag nag-open, pwede matanggal yung mga dumi-dumi, yung mga oil, di ba? Tsaka pag bagong ligo tayo ng warm pwede mo ilinis-linis, mas matatanggal yung mga dumi-dumi. And mga pekas-pekas niya. Cleans, trap, dirt, and oil. Good for muscle relaxation, di ba? Hot pack, warm pack ito. Pamparelax ang warm. No, kaya magde-decide. Ang problema lang dito sa hot, kung meron kang eczema, okay? May pag-aaral, yung hot shower, meron tayong mga mast cells. Ito may mga histamine na nakaka-allergy, parang kumakati. So, mapapansin mo, pag hot shower, itong mast cells natin, naglalabas ng histamine, biglang mangangati ka, kamot ka ng kamot. Okay? Ito lang pinaka-disadvantage. So, tingnan nyo lang. Kaya nga sabi nga, pwede naman lukewarm muna, tapos sa dulo malamig na, para hindi ka mangati. Yan, tingnan natin. So, which is better? So, kanya-kanya po, pero para sa akin, mas gusto ko lagi ang lukewarm, medyo mas mainit, lalo sa gabi kasi ako naliligo. Diba? Pero kung mainit ang panahon sa umaga, wala naman masama, pampagising ang cold. So, comment po kayo kung ano mas bagay sa inyo. Pero sa mga seniors, suggestion ko, lukewarm, mas maganda. Okay? Pag sobrang lamig, baka hindi nyo kayanin Actually, may pasyente ako dati, may heart attack, heart disease Naligo na sobrang lamig. Sa sobrang lamig biglang sumakit yung dibdib Hindi baka mag-constrict din yung blood vessels sa puso. Paano naman yung tamang paraan na pag-shower? Okay, short tips lang to. Dapat ideal temperature. Sabi ko nga, medyo lukewarm. Ang gusto ng dermatologist. Hugasan muna yung sa ulo. Yan, basain ang buong katawan. Kailangan basang-basa bago lalagyan ng sabon. Kundi sayang yung sabon. Tubig ang pangtanggal ng dumi. Pwede ka gumamit ng bimpo, tuwalya, o kung iba kamay lang, pwede naman Kasi kung masyadong kuskus ng kuskus, hindi rin maganda. Pag sobrang kuskus, naghihilod, pwedeng mamula, masugat, at mangitim ang balat. Ayaw natin umitim di ba? Kung kakakuskus nyo. Tapos pag magbabanlaw tayo, kailangan banlaw na banlaw, wala ka nang makakapa na sabon na natitira. Kasi kung naiwan pa yung mga sabon, hindi maganda. Baka may dumi pa doon, di ba? So, pati yung mga soap remnants tatanggalin. Sa buhok naman, ang pag-style natin, sa buhok, kung nagsha-shower tayo, pwede doon sa root, sa scalp. Dito mismo sa tuktok, sa hair follicle, yan. Kaya na pag-shower. Hindi lang sa batok, sa side, pati dito sa likod ng ulo, dito. So, lahat yan. Kung mahaba ang buhok ninyo, hindi na daw kailangan i-shower yung buong mahabang buhok Kasi yung umpisa pa lang daw, yung first siguro 2 to 3 inches, dito lang ang siya shampoo mo. Yung shampoo na mismo ang bababa sa haba ng buhok mo. So yung shampoo na ang pupunta sa dulo ng buhok at maglilinis doon. At pag magre-rinse, magbabanlaw. Tapos isang tip nga nila, pwede kang lukewarm sa una, tapos sa dulo, sa ending ng shower mo, last minute, pwede kang magmalamig. Pampagising, pampasara ng pores, maganda daw yan para refresh. Para sa kabataan. Pag magda-dry tayo, dapat dry na dry. Dry lahat sa kilikili, sa singit, iwas body odor, sa paa para hindi mag-athlete's foot. Sa buhok, wag masyado ikot-ikutin. Dampi-dampi lang sa buhok para hindi malagas ang buhok.
Mas nagkakaedad, mas nalalagas ang buhok, mas basa ang buhok, mas mabilis maputol at mahulog ang buhok. Lalo na sa mga numinipis na buhok tulad natin, ano lang, tapik-tapik lang. Tapos kung magsusuklay, yung wide comb, yung malalaki yung mga ipin. Tapos after shower, doon ka maglalagay ng moisturizer at ibang mga products. Okay, gaano katagal ang shower? Recommended nila 5 to 10 minutes only. Huwag sobrang tagal. Alam ko may magko-comment dyan 30 minutes eh. Huwag 30 minutes kasi magdadry, kukulubot na, maubusan ng oil yung katawan natin. 5 to 10 minutes. Siguro yung pagsasabon po, kung mabagal ka magsabon, okay lang. Pero yung pinaka-shower na babad, 5 to 10 minutes lang. Yan ang recommended ng mga dermatologists. Salamat po.